Today, I'll bring to you the subject of TACT. T-A-C-T. Sa Bisaya, pagka-apik. Sometimes ang translation, hindi kayo siya higo. Tungod kay limited man yun ang atong vocabulary sa Cebuano or Bisayan. This is the term nga usahay di nato mabantayan nga importante diay sa atong day-to-day nga pagkinabuhi din ibabaw sa yuta isip Kristohanon is because we are always on the fast pace, pinaspasay kung sa panimalahi, kung hapit na gani malay diyan na magawas ang pagsinggitay paspas mo diha niya manggawas na ang mga pulong kaysa nga di dapat magawas. It's because we wanted maybe our children to double their pacing or time. Kung sa trabahoan naman, kung pressure tatanan usay makalitok ta sa mga pulong na dili unta angay gilitok tungod kay doon lang ang deadline. Gusto nato ang tanan mahapsay. Pero sahay ang atong lihok ug atong panulti di na mamaok. Sa atong mga kauban sa eskwelahan, siguro atong mga classmate, masulti ato di maayo, atong estudyante. Pero sa Bible, na dahil principle na dapat natong sundon kung gusto nato na atay hapsay e pagpuyo despite of the pressures. Again and again in the Bible, ginatudloan ta sa unsay tinuod nga kaalam. Sometimes you're thinking, mga taong na bright or may kaalam yun kato mga na-eskwelahan. Pero sa ngayon, makaunaw nata nga asa naman ang na-eskwelahan. Asa naman ang kahibalo nga na-acquire. Nga dili man mao ang kinaiya. I have seen in social media o sa kainahan, I'm sure some of you have seen it. Gisunog niya ang mga medalya, gisunog niya ang mga certificates, gisunog niya even ang mga pictures sa nag-graduate niya ang mga anak. Samtang isunog niya tubangan sa kamera, iyang nanalitok ang mga pulong dili unta nindot paminawon, pero ingon niya ang mga anak na ni mga bastos ng mga anak. Sayang lang ang akong hago ninyo. Sayang lang ang inyong kahibalo. Wa, wigboy, ni bawan. Grabe ang iyang pagkadismaya. Kung kita mo tanaw ato, sayang kay haluan mo biya sa mga anak. Ang certificates, ang mga medals. Pero sa mata sa usa ka inahan, luyo siyang kahago, kakapoy. Marag nasayangan yun siya sa iyahang mga sacrifices is because wala niya nakitaan ang ihang ginapangandoy. Ang unta, ang iyang ipangandoy kay sila nakauban naman sa pag-eskwela, makitaan ang maayong pamatasan. Pero nga nung gaitabo ni siya, is because we are not conscious or sensitive sa feeling sa uban. O ang ato lang na interest, atong gitanaw nga wala ato nag-una-una sa pagbati sa uban. That is adroitness and sensitivity in dealing with others or difficult issues. Adroitness, same as sensitivity. Karang sensitibo ta ba sa pagbati sa uban maski naata sa pressure. Sa mga ginahire
isa sa mga questions na ginahatag, do you know how to work under pressure? Nga still you are composed. Kaya biya mag-try ang atohang kinaiyahan. Ang kinaiyak. Kung unsa gyud ang naagyud sa atong kinasuluran, sa atong kasing-kasing. That also is the ability to deal with others in a manner that would maintain good relations and avoid offense. Usa diya sa ka-skill, ining adroitness or skill, usa na sa kabilidad kung paano ka makitungo sa ubang tao. Nga kung sabihin, siguro ang imong pulong sa iyahang ating paminaw, di sa ganahan maminaw, pero ang imong purpose para sa kayuhan, pero the way you deliver o ang imong approach, still, the good relations are intact. I-maintain ang maayong relasyon. Because sometimes, kita basta masulti lang tag tinuod, wa na day pakialam kung sa ilang bation, basta gisulti atong tinuod. Have you tried nga magpakaon mo sa iyong bisita nga ang imong dagway murag dili mapinta? Have you tried nga muhatag ka sa usa ka pabor nga naday kay reservations nga dili day wholeheartedly? Di ba makitaan mo ang ilang pagkailangan? Even siguro sa mga hayop, kung ibunal mo na sila ang bukog sa baboy, malalangan sila magkaon kay base sa kiton sila pag-usap. You know, these are the simple things nga usahay ma-neglect nato, ma-ignore, nga diha sa atong mga kinaiya, mahimo nga kita maging kapandulan o mayon nga kaluyahon sa uban. It's because whether we like it or not, some people are counting on us. And some people are believing on us. Ngayon tanaw nila ang atong kinabuhi, ginamodel nato si Jesus. Now, I just want to mention the word idol. Daghang gyapon mga Kristohanong gagamit sa term nga ni idol. I really don't know what is the meaning in their own context. But if you just look at the Bible, that is idolatry. Do not make an idol. Maski unsa nga butang. Munang uban, tinuod, idol gud nila. Kaya anything that replaces God as the first place, becomes your idol, and that is idolatry. Do you know that? It might be your money. Tungod kay Sunday, gusto ka maka-extra income. It might be your gadget. Mas taas pa yung paminaw sa mga walay kabuluhan diha sa internet kaysa maminaw ta sa mga rasyonal nga mga pag-istorya, especially pang Ginoo o pang relasyon. Naging idol gid nato is because mas gusto pa nato na buhaton kaysa ang kabubuton sa Dios. Now, we need to understand nga ang atong gitawag pag ginabuhi sa kalibutan, di ginato ni sa perfect, pero given naman na. Lahi ang makasala, lahi ang nagpakasala. Kung nasabta nato sa itama, tapos wala nato gibuhat, gitawag na siyang masala. Muna di tama, pero palagi mong ginagawa, yun ay pagkakasala. You know, we need to understand once again nga kining tact diay, this is the ability to say and do the right thing at a right time. Tinuod siguro, tama ay mong gisulti, pero wala ka sa lugar.
You know, some children today, basta lang naas like go sa istorya, wala sila pakialam kung naay ka istorya, ang ilang ginikanan, mag-intervene, interfere. You know, children, pag nagani mga elders nag-istoryahay, ang mayong pamatasan, kita maghilom sa ayaw yun o pag-interrupt. Ngayon sa kagkatahuran, di porkit ang imong ginaistorya, excited kayo ka, excited for emergency, na isunog, pwede. Pero ka nang nag-istorya, tapos kalit lang ka, mo appeal, dili na siya maayong nga pamatasan. Usahay may nag-istorya nga may mga edad, tapos kalit lang tamuagi sa tunga, wala yung excuse. You know, these are the simple things, no? Nga usahay, ma-ignore na to. You must say it at the right time. In the Bible, na itawag na to mga personal offense, na public offense. So sa personal offense, so sa Biblia, so doon ni Jesus, kung ang imong, igsoon, nakasakit nimo, adto siya, nga siya lang nag-inusaran. Talk to him privately. Personal offense man na siya. Gituyo man niya o wala gituyo, kay nasakitan ka, doon siya. And if you will be successful na siya maminaw, you have won your brother. E basi pa lang, wala sa kabalo, na nasakitan sa imong pulong. Pero usahay, wala nato ginasulti at the right time. Dili proper ang timing, dili proper ang venue, is because kung dili mangyud constructive ang atong toyo, this is not a tactful way of dealing it. Kaya kita, masulti ta, pag tinuod yun na. Di ko mapapugong. Tinuod bitaw na. O di sa tanang panahon kay tinuod, isulti mo na lang yun, ug buhaton mo. Maski asa o unsa nga oras. You know, when Jesus Christ was asked by men, especially kini mga hypocrites sa ingon niya, o pretenders, there were times nga wa siya nagtubag. There were times, di ba? There was a time na siya nagsulat ng sayuta. Because dili tanan di ay nga panahon, kailangan po nato tubagon sa nang taknaa kung irrelevant o nonsense. It's because some people, they are just raising that thing or subject or issue, not really to help you out, but to put you down. And later on, we'll understand the scriptures that we'll be studying. Unsa ba'y basihan na nganong di dapat nato nabuhaton. But this is a person that is tactful, saying the right thing at the right time. Kabalo ta magtinti. I mentioned last Sunday the 80-20 rule, 80% listening and 20% speaking. Manausahay, mali yun atong malitok, kay mali ang atong nasabtan, kay wala ta naminaw. Kung nagani nag-istorya, tapos bago ta abot, ayaw na yan pag-apil-apil, kay wala kabalo sa subject matter. Kasi lahi ang imo masumpay. Kung nikatawa man sila diha, bago ka niabot, niya nakatanaw sila kadali nimo, dili ikaw ang ilang ilima kung istoryahan, maminaw sa ka. Kanina sa Sunday School, if you were listening, na-mention ni Deacon Roel ang importance sa gitawag na saktong approach, especially kung nata sa sound doctrine. It's because it's not about winning, it's all about presenting the truth. Kung nasa imong heart ang kamaturan, you don't need to be a quarrelsome person. What is your purpose? Nganong istorya mo na, nganong i-raise mo ng subject? It's because you wanted him
or her to be won for the Lord. Dalon mo sa kamatuoran. And given the fact na nasa freedom to choose, allow him to decide on his own. Pero sa malinta nato ang gitawag niya tact. It is treating with courtesy and respect, and it is a sign of maturity. Ang tao di ay nga maoptic, sensitive, morning ga-treat siyang isip katao nga may respeto, kay mao na isa sa mga sinyales na siya hantong. You know, mga Marines, they are disciplined soldiers. Sila man ang subordinates or high-ranking officers, mga commanders sila, ginatudlog, gini ang gitawag nga courtesy o respeto. Maski tanaw nila nga di na maayo ang behavior toward them, but still they are composed. Yan naman, kailangan maging professional sila silang pag-deal. And of course, no, sa Biblia, gitudlog na ang pagrespeto. The golden rule, the Bible says, huwag mong gawin sa iba kung ayaw mong gawin sa iyo. And Jesus Christ modeled on this subject nga siya masulti nato nga samtang nadi sa yuta with all humility. You know, si Bible, he humbled himself and became obedient even to the death of the cross. Munang i-obey niya ang iyang Heavenly Father is because he is a man of respect. Not my will, Father, be done, but yours. You know, that allows commands, guidance, and opinions to be expressed in a constructive and beneficial manner. So kung ato ning gilitok, ato ning gisulting, siguro nagkamali siya, o sa may imong purpose para matama ang mali. So kung nagasugo man ka sa imong anak, nagyapoy respect. Kung naatay mga opinion nga gihatag, and by the way, opinion, that is your own. That is part of your desire, your feelings. You're entitled to that. In logic, that is self-report. Pero i-express mo na in a constructive manner. Dili kita ma-destroy ang tao nga mawala ang iyang dignidad. Or gitawag nato na beneficial manner na ang purpose nimo kung siya imong i-correct, that is constructive correction. You know, in the Bible, na gitawag nga church discipline. Ang church discipline, ginabuhat na sa isa ka iglesia, di para ang tao malumos tungod sa iyang pagpakasala, kundi siya makamata siyang sitwasyon o masabtan niyang gugma sa Diyos, nga di gusto sa Ginoo nga siya madaot. And we are relaying or conveying that message to him or her for her or his benefit. Dili na tungod kay nangandoy ta nga madaot siya. Kaya usahay ang vengeance naagyo sa atong kasing-kasing. Gusto nato ang tao nagapasakit ka nato, ato po silang pasakitan. So it must be extended in all conditions regardless of true feelings. Makaingon ka, dili pwedeng apunggan ko ni kay madaot ko ani. So dapat isulti yun ako ni. Maski daotan, isulti mo. Maski wala sa saktong panahon, isulti mo. Niya mga tao ng istorya nimo, mga tao nga kalispito-lispito. That is narcissistic. Once again, you are self-centered. Sarili mong ginununa mo kay nagsakit na imong kasing-kasing. Kay suko na kayo ka, ilitok mo na lang gusto mo ilitok para mapagawas mo. Pero wala ka nagauna-una nga ang tao, ang gisultihan mo sang di may mga pulong, mao naman nasakitan. That is an irresponsible action.
Kita mga Kristohanon, we are commanded to live with orderliness. Ingon sa Biblia, as much as possible, you must live at peace with all men. Maningkamot kita nga muhatag kita environment nga kusadin na ay kalinaw. You must choose peace. In our text today, in Ephesians 4, kanina gibasa in verse 17, this I say therefore and testify in the Lord, Paul said to the Ephesian brethren, that ye henceforth walk not as the other Gentiles, as other Gentiles walk in the vanity of their mind, having the understanding darkened, being alienated from the life of God through the ignorance that is in them because of the blindness of their heart. So ni Pablo, sa una, ang inyong kinabuhi susama sa mga hintil, isa ni mga Gentiles, the heathen, mga unbelievers. Mo nilang mga panggawi. Sa una, itawag nilang mga barbaric, dili civil, or civil. So muna yung mga uneducated, yung mga panguna-una o nilihukan. During those times, maski may una ito nga panahon pa ni sa karaan nga panahon, nga dili pa sophisticated ang mga tao, pero kabalo sila sa mayang pamatasan. Do you know that the man that God created is a man that is with morality? Built-in na siya. Maski may ingon ta, wala siya reliyon, wala siya kasimba, pero he knows what is right from wrong. Na sa certain morality. Pero dili siya sama sa tao nga naay kahibaludan sa pulong sa Dios. And these Gentiles, they walk in the vanity of their mind. Darkened pa nilang understanding. Na sila'y pagkabuta, silang kasing-kasing. In verse 19, who being past feeling have given themselves over unto lasciviousness, to work all uncleanness with greediness. Tanang kahugaw, tanang pagkahakog. Look at our society today. Nga nung naay gitawag panagsamok is because na ang parsensya sa pagkahakog. You are greedy of power, of wealth, fame, authority. Na ang gitawag natong pagkahakog. Paingon sa verse 20, ingon ni Paul, but ye have not so learned Christ. Wala pag mo kakat-on kang Kristo kung mauna. Kung ang inyong panggawi susama gyapon sa pangkalibutan, wala pag mo nakakat-on. What's the difference between hearing and listening? Nakadungog ka, pero wag ka na malandong, wag ka nakapaminaw. Siguro Sunday after Sunday, you have listened, heard a lot of messages, pero wala may output. Wala'y kabag-uhan is because you have not really, you did not listen well. Wala ka naminaw. Muna pakabot nga ko sa diin, ang punto, ang matandog ang imong ego, garbo, manggawas naman ang imong dating pagkatao. In verse 21, if so be that ye have heard him and have been taught by him, as the truth is in Jesus. Jesus Christ said, you shall know the truth, and the truth shall make you free. Kita ang maala sa Diyos, dili ta ma-ignorante, natudluan na daan. And this is the first one that I want to share with you of the command of God regarding discipline or self-control. And this is what? You must put away the person that you were. In tactfulness or being tactful, dapat hinumduman nato. Nga dili na tasama dati, dapat tanggalo nato kung kinsa ta sa una. Kung may mga Kristohanon, mga ingon, wa pa kakilala kung kinsa ko sa una.
Kinsa ko sa una. Okay, unta mayon kung kinsa ko karon. Kinsa ko sa una. Nya you were in verse 22 that ye put off concerning the former conversation the old man which is corrupt according to the deceitful lusts. Muna siya sa una. Sa una kita ang atong mga kinaiya, kung wala pa nato gidawat si Jesus Christ ng atong Lord and personal Savior, wala pa nagpuyo ang Holy Spirit, ang atong kinaiya sama sa dati, corrupt according to the deceitful lust. O sang kaibo, kung John 8:44, you are of your father the devil, kung ano sang gusto sa imong amahan, ginabuhat mo. So ang mga dautan ng mga butang, ginabuhat mo. Walay pakundangan, walay kahadlok. Later on, we'll study unsang mga details ani sa latter ng mga verses or preceding verses. Pero makita natin sa pulong sa Diyos, there were still Christians nga nung dili sa tactful, nga nung sa laanting sila mga pulong is because walang nila put away ang ilang pagkatao sa una. Kung sa ba ka mong kinabuhi sa una? Basta may hingon ka sa una, grabe biya akong pagkatao. Palaway kayo. Musakit kong tao. Di ko mapildi. Muna usahay, di malikayan. Sa makauna-una ta, tinuod ba niya anak sa Diyos? Kaya na may kahadlok kung sa gagalitok siyang baba. Sa mga dili magtotoo, makasabot ka na. Kaya wala pa man sila sabot sa kamaturan, wala pa man sila kabalo niya na, kaya wala pa man sila gibago sa Diyos. Kaya nga naman, nabutahan po sila sa small God of this world, small G God of this world. In Romans chapter 12, verse 2, the Bible says, and be not conformed with this world, but be transformed by the renewing of your mind. Dapat di ka mo-conform sa kalibutan. Pero nga nung naikasamok sa inyong grupo, naikasamok sa inyong pag-uuban, tungod kay naapay mga butang sa itong kinabuhi, inawa pa nato gisurrender sa Ginoo. Kano na ito nasulti, ang akong personality is dominant. Ang akong kaluyahon, I don't want to be taken advantage. Mga tao nga dominant, di sila ganahan sa mga tao nga dominante po. Kabantay na sila ng mga tao authoritative. Pero kung ato na siyang pairalon ang atong dating nga kinaiya, kung wala pa nakasabot sa kamaturan, we are still putting on the old man. Panahon na kita, giluwasan ni Kristo Jesus, di nga ta sama sa dati. Kung naay, gitawag nga tao, ingon sa Biblia, nga unta magpasigarbo sa iyang binuhatan, kung kinsa siya sang una, ingon ni Pablo, ako labaw sa tanan. In Philippians chapter 3, ingon niya, I am the Hebrew of Hebrews. Ako gitawag nga Parisiyo. Pero kining tanan, ako ning gikalimtan, kaya nga naman, nasabtan ako kung usa na anak ko ron. In verse 4 of Philippians chapter 3, though I might also have confidence in the flesh, if any other man thinketh that he hath thereof, he might trust in the flesh, I more. Kung naabi nagsalig siyang kaugalingon, ako, circumcised in the 8th day of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, and Hebrew of the Hebrews, as touching the law, a Pharisee. Masayod mga yun ta. May grabe yun ang tanaw nila silang kaugalingon, kini mga Hudiyo. Look at the world today. Tanawa, di ba? Israel is a start-up nation. If you look at the battles in the present time, the 1967 war, the 6-day war, 5 ka Arabs
yung mga nations, Arab nations, kitabangan sila, pero wala yapon sila nakalautay. Karon, no, they are in 7 fronts. Naglabay lang ang mga binulan until today. Naaslay battles, pero ang Israel has the upper hand. Why? Because of God's covenant with them. That is my chosen people. Muna ingon ni Pablo, ako sa una, I am the Pharisee. Kung may sutang palaod, concerning zeal, persecuting the church. Kung sa kadasig ang dasig ko, inalitos pa na ako ang iglesia. Grabe siya, kazelos. Ana-ana siya kakamited. Touching the righteousness which is in the law, blameless. Halos way kasaway, kaya musunod din siya sa balaod. Pringon niya in verse 7, but what things were gained to me, those I counted loss for Christ. Sa diyang nasapuan niya, nakikaplagan niya si Jesus, nga nahigugma kaniya, makaingon siya na, wala na ako lagi tagaan ng bili. Pasalamat ko, magiluwas ko karon. Ni Jesus, when he was on the way or the road of Damascus, he met Jesus. Sulti ni Jesus, ako ang imong binalutos. It's hard for thee to kick against the prick. The gold. Lisod na si paon mo sa kamatulis ng bagay kay ikaw na ito na masakitan. Tinuod. Paul thought, one soul, nga iyang i-persecute ang mga Kristohano, ang mga Kristohano na sakitan, ang Diyos di ay ang ipasakitan. You know, mag-careful ta kung kita mapasakit sa mga alagad sa Diyos o mga anak sa Diyos. Kaya ang Ginoo mulaban yung dila. Kita mga anak sa Diyos, di kayo na magbalaka kung na yung mga oppressors na mag-persecute nato. We will pray for them. Vengeance is mine, saith the Lord. Ang Ginoo gid na ang mulaban para nimo. Muna careful ta mo kig-away sa mga katawhan sa Diyos. Kaya ang Ginoo gyud mulaban para nila. Mulaban din sa Israel na these are the covenant people. Muna ingon din ni Pablo in verse 8, ye doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord. Kung na ako'y pasigarbo, dili ning akong magulinong achievements, credentials, competencies, ang akong ipasigarbo nga daghan ko ni bawaan bahin kay Jesus. You know why Christ saved you? Because He wanted you to be like Him. Christ-likeness is our ultimate goal, to be more like Jesus. Muna sa kataas, atong pasensya, bunga na sa Espiritu, Galatians 5:22, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, patience, gentleness, self-control, thankfulness. May kayo tubag sa likod, maayong mapulong, pilding kuda. Mas bata pa sa kuha, nag-istorya sa akong di maayong pulong, wala yung respeto Pero nakasabot ka sa sulti sa Biblia nga importante yun na kita mauang mo sabot kung may istorya ta, dili po na kita makasala. Ingon ni Jesus, be angry but do not commit sin. Si Jesus ka sa templo, iyang baliktad niya ang mga lamisa. This is not the den of thieves. This is the house of prayer. Pili man ta mag-assert sa atong right, pero di ta magpakasala. And do not put too much value on your right. Yung mawala na po ta sa standard sa Diyos. Ingon din ni Pablo, as I continue, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ. Bahala na tanawon ka sa kalibutan, nga talawan. Pero ang imong karon nga treasure mao si Jesus. Mao nagtudlo kanimo sa maayong pamatasan kung unsa imong buhaton nga do not overcome evil with evil but overcome evil with good.